Alright, magandang araw mga ka-tracker. Welcome sa ating YouTube channel. This is Tracker Moto. For today's video, balikan lang natin yung ELF na kino-convert yung front suspension niya. So, ito yung convert molye. Dating naka-independent torsion type suspension. I-ano na, i-spring na, kaya subukan natin tingnan. Ayan. So, nandito tayo sa Calipil Marketing Corporation. Maingay dito kasi may nagawa at ginagawa nga yung unit dito. Silipin natin para magkaroon kayo ng update sa unit sa mga nakasubaybay dyan. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na kung hindi ka nakaka-subscribe. So, ito yung unit sa likod ko. Ayan. Ginagawa yung body kaya medyo maingay. Pagpasensyahan nyo na. So, silipin natin para, ayan, makita nyo. Alright mga ka-tracker, ito yung unit. Ito na yung itsura niya ngayon. So, ayan mga ka-tracker, kung makikita nyo, meron na siyang lip spring suspension. Gulong na lang yung kulang nito at lalarga na. Hindi, ano pa, may gagawin pang body. Naggagawa ng localized body dito. Ayan, may gumagawa. So, silipin lang natin kung ano yung meron dito sa convert suspension. So ito mga ka-tracker, na convert na. Meron ng brake drum. Ayan, brake drum assembly. Tapos lip spring suspension. So ito po yung lip spring suspension natin na, ayan, madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces na molye. Tapos mga bago yung ano nito, yung hanger and yung shackle. Ayan, bago po yan. Pati yung mga bushing ng lip spring, bago yan. And then yung ating shock absorber, bago din yan mga ka-tracker. Ayan, bago. Pati itong rubber damper, tsaka yung kanyang U-bolt. Alright, pati yung kingpin nya, yan, pinapalitan namin yan. Kung makikita nyo yung kingpin bago, para walang alog, diba? Nasa good condition. Yung tie rod end, ayan, bago rin po yan. Pinapalitan din namin. May goma, ayan, naka-sealed para all goods. So, ayan na po yung itsura niya. Ayan, naka-weld yung ating hanger shackle sa kanyang chassis. Doon tayo sa kabila para makita nyo yung pagka-convert ng steering system. Dito tayo. Alright. So, ito na po yung itsura ng ating bracket ng steering gearbox. Ayan. Ito po yung kinabit namin na bracket na, ayan, naka-vented. Tapos pitman arm, ayan, drag link. Ayan, ayan po yung itsura ng drag link natin. Tapos singkaw, ayan, yung kinakapitan ng tie rod end at tie rod bar. Ayan, ayan po. So yung brake hose, bago rin. Ayan na po yung itsura niya, di ba? Kung makikita nyo, binabago talaga kapag convert. Binabago yung pagkakabit ng steering gearbox. Ayan po. So, may ginagawa pa dito. Ayan, nagbabody. Localized drop side daw yung unit na to, 12 feet. Dati itong 10 feet, ginawang 12 feet. Tapos adjust, ano din, wheel base dito sa likod. And then extended rin yung kanyang chassis kasi ano lang, 10 feet. 10 feet ba to? 14 feet? 14 feet? 12.5 feet. Ayan, yung kanyang molye, dinagdagan na rin para maganda sa mabibigat na kargaan. Kayang-kaya niya, hindi dadapa, hindi i-straight yung molye. Tapos dito, siyempre nag-adjust wheelbase din, magbabago din yung haba ng kanyang
Ito, propeller. Yung propeller, pinahaba namin para umabot sa differential saka transmission. Diba? Yan, meron po kaming machinist na gumagawa niyan. Pati yung electrical wire, hose, yan, copper tube para sa brake system. Yan, in-extend po namin. Yan po yung pagkakagawa. Ayan, di ba? Kung makikita nyo. So, ito, tumatagal talaga yung unit dito sa amin. Pag mga ganitong gawa, medyo matagal-tagal inaabot dito sa loob ng planta. Inaabot siya ng lagpas 1 buwan. Pero depende sa gawa ng kontraktor namin. Kasi kapag may maraming gawa, medyo matagal. Pero kung kunti lang, napupukusan yung isang unit. So, yan po. Fully reconditioned Isuzu Elf NKR 4HF1 manual engine. Ito po yung unit. So, binibigyan ko kayo ng update para makita nyo yung gawa dito sa Kali. Saka, mga katracker, yung unit namin dito na available is as is condition. Saka lang namin nire-recon kapag napili na ng client at ayan, napa-reserve na. So, gagawa ng job order kung anong gustong ipagawa ng client. Yun yung gagawin namin. And then pag nilabas, finished product na, ibabiyahin nyo na lang. May registro na, may plaka. Ayan, depende sa sa dating ng unit. Kapag bago, minsan wala pa yung plaka pero nakarehistro na, tupalo na lang. So yan mga katracker, nagkaroon na naman kayo ng idea and reference sa mga unit na ginagawa namin dito. Kung gusto nyo mag-inquire, message lang ako sa aking FB page, Tracker Moto. Alright, mayroon din contact number doon. So punta lamang kayo dito, Barangay Mamugdos, Bacoor, Cavite. Hanapin nyo lang ako, Deo Nopia. Ayan. Alright, dito ko lang matatapusin itong video na to. God bless. Bye-bye.